Alam niyo kung bakit hindi ako magiging fan ng mga gantong posts sa Facebook? Yung tipong pasosyal sa Facebook, wala namang pera in real life. Ma'am, siya ano ba dapat? Well, let's do a reaction video about this topic, which is ano ba dapat yung pinopost sa social media? And dapat ka bang nagpapanggap sa social media para lang masustain mo yung image mo na pinoproject sa mga followers mo? Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Alam niyo, wala kayong pinagkaiba dun sa isang kakilala ko na nagsabi, alam niyo kung makaporma kayo, akala niyo kung sino kayong mayayaman. Eh ano ba dapat, mami? Ano ba dapat ang suot? Dapat ba butas-butas? Dapat ba mukha akong taong grasa? Dapat ba nanlilimos ako? Ano ba dapat? 'Di ba? Lagi niyong tatandaan mga kapatid, we're all just trying to fake it. Regardless kung gaano kang kayaman, we're all just trying to fake it. We are all just trying to fake it. Walang taong kontento. Tandaan niyo yan. Well, looking presentable is different from faking it. Like for example, pwede ka naman magsuot ng t-shirt na walang butas-butas. Literal, plain t-shirt. Pants. Shoes. Na hindi naman kailangan maging branded or hindi mo kailangang pekein. Pero at the same time, presentable ka. Hindi mo kailangang pekein yung meron ka dahil magiging ground mo yon sa reality ng kung ano pa yung dapat mong gawin. At hindi yon yung mameke. Be honest with yourself. Be truthful with yourself. Kasi yan yung magiging guiding principle mo. Yan yung magiging compass mo towards what to improve sa sarili mo. Ngayon, kung pepekein mo, yung mindset mo, yung utak mo, yung subconscious mo would think that you have achieved something when in fact you are nothing. Pineke mo lang lahat ng kung ano yung meron ka. And katulad ng pamimeke mo, those are going to be easily gone. Kasi nga wala naman yung foundation kundi puro pamimeke lang. So being poor is one thing, being presentable is another thing, and faking your identity is going to be another thing. Walang masama sa mamuhay ng simple. Hindi mo kailangang picturean yung nakakaawa or kalunos-lunos na kalagayan mo kada gagawa ka ng content. Pero, pwede kang maging presentable sa mga followers mo. Pwede kang magturo. Pwede kang mag-produce ng value sa mga followers mo without faking your lifestyle. And mas ma-appreciate pa ng mga followers mo yun kung malaman nila na namumuhay ka ng simple. At doon sa pamumuhay mo ng simple, ini-improve mo ng paunti-unti yung buhay mo hanggang sa marating mo yung gusto mong lifestyle. Mas kahanga-hanga pa yan kesa pekein mo yung sarili mo. Wala pa ako nakilala sa buhay ko. Kayo, i-assess nyo yung sarili nyo. Kung meron kayong kilala sa buhay nyo na taong kontento na, yung wala nang hinahanap sa buhay. Laging meron. So always try to remember na, Ma'am, we're all just trying to make it. No? Pati yung pagpupulis ko na magpo-post ng milk tea o kaya ng Starbucks, alam mo yun, magko-comment yun. Kaya dati may mga kaibigan ako, alam mo, binara ko. Yung tipong, pagchichismisan na lang isang friend namin, pati Eka milk tea pinopost pa, pati Starbucks pinopost pa. Ma'am, siya ba dapat ang i-post? Walang problema mag-post ng Starbucks ng milk tea. Pero, kung nagpo-post ka ng Starbucks milk tea, mamahaling pagkain, gamit, lugar na pinupuntahan, tapos nangungutang ka, that's going to be a red flag. Diba? So, yun yung problema sa pagpo-post mo ng mga luxury items, lifestyle mo, tapos, yung means mo naman pala para ma-afford mo yung luxury items na yun,
hindi kaya. And yung mga taong pumupulis sa'yo, if you are going to do that, hindi ka nila gustong i-down, kundi gusto ka nilang i-align sa katotohanan na, hello, eto lang yung buhay mo. Mamuhay ka within your means. Gets? Yung singit mo, ano ba dapat? Mami, yung bagang ko, ano ba dapat? Mami, celebrate little wins. Lagi yung tatandaan yan, as long as wala kang inuutangan, as long as wala kang inargabyatong tao, go lang. Ikaw na nga mismo nagsabi, diba? Pinipeke nga. So, most likely, yung gumagawa nun, inutang lang nila yung pera nila para makabili, makapagpa-picture sa ganong klaseng lifestyle. Hindi sila yun. Maskara nila yun para magkaroon sila ng self-worth sa mga taong hindi naman nila kilala. Alam nyo, it reeks privilege. Sa totoo lang, kasi ako kagaya ko dati, nung high school ako, mama siya, pag bumili ako ng Starbucks, magiging honest na ako, cloud chasing talaga. Konti lang yung inumin ko, tapos ipangrarampa ko ng iba para alam nung iba nakakabili ako ng Starbucks. Itong mindset yung wag nyong gagayahin. Kasi yung self-worth niya naka-tied up sa kung ano yung sasabihin ng iba. At alam niyo yung magiging kalalabasan niyo doon, magiging alipin kayo ng opinyon ng iba. Yung kasiyahan niyo sa buhay niyo, yung meaning ng buhay niyo, achievement niyo, nakatali yan sa opinyon ng iba. And at the end of the day, makuha mo yung pag-appreciate ng iba, you will still feel empty because ang tinupad mo ay yung gusto ng ibang tao at hindi ng sarili mo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.